The viral photo of Rafi Lerma uh, came out in the prosecutor's opening statement, and Attorney Kaufman reacted that this was, part of the scheme of media. It was too artfully taken. These were sensationalized. So what do you say about this? To me, it's the dumbest thing that you can say about the media in Duterte's time. Walang tinago si Duterte sa atin eh. Gusto nga ni Duterte makita lahat, pakita lahat eh. Walang tinago. And it is true to his character kasi he has been diagnosed clinically as narcissistic eh. Nagagalit lang siya pag kinikriticize mo siya, nasabi mong mali yung ginagawa niya. Pero yun naman, if you would remember, mas marami ang tingin kong na-co-opt o kaya na-intimidate na media si Duterte. Ang unang-una, sinara yung isang pinakamalaking network sa Pilipinas. Pangalawa, kinasuhan ng kutakot-takot yung online news service na standing its ground outstandingly against him. So yung palang notice na na wag niyong gagawin yan at if you cross me, you will be in trouble. So hindi totoo yung sinasabi na paano paniniwalaan na gawa-gawa ng media yan. Lahat yan gustong-gusto niyang lumabas eh. Kasi nga narcissistic eh. Yung, nasa karakter niya yon. Ipakita niya lahat, wag niyo lang kikriticize. So ang dinig ko kay Kaufman alam mo si Kaufman, lahat ng narinig ko kay Kaufman, narinig ko na sa linya ng mga trolls ni Duterte Wala namang bago So, pero yung pinaka-nakakatawa yung sa media, marami akong sinulat tungkol diyan Ang obserbasyon ko a good number of the media organization in Duterte's time either co-opted or intimidated. Actually, So, there was a climate of fear prevailing. Exactly. Tapos sasabihin mo ngayon sa amin tinatalo siya ng media. Takot lang nun. Ang dami-dami nga natakot ng mga panahon na yun Kaya yung hindi natatakot, kakasuhan. Nung kasuhan nga, tatanggalan ng prangkisa. O kakasuhan ng kutakot. O kaya papupuntahan, tatakutin. Ganun naman lang nangyari. Paano mo sasabihin ngayon na tinalo si Duterte ng media at gumawa ng mga publication? Siya gumagawa ng mga publications Napakahirap paniwalaan yata. Verhel, in hindsight, what was your assessment of how the media reported on drug war stories, specifically yung mga reportage? Of course, looking back, meron ko bang bagong insights about how we did it, what we could have done better? Were we really remiss in anything? Yes, I think so. I think the media appeared to me largely either co-opted or intimidated. Mapanood ko lang yung press conference. Kahit hindi nakakatawa sabihin ni Duterte, tawa ng tawa yung media Doon lang makikita mo na itong media na ito, ayaw taluhin si Duterte. So, kulang talaga yung reporting. Alam mo, kulang doon sa reporting, as in a number of cases, hindi lang doon sa drug war, konteksto Ang kulang konteksto. Nai-report lang natin yung mga nangyari dahil nga hindi naman tayo pinipigilan i-report yun. Dahil gusto naman talaga ni Duterte na i-report yun dahil si Duterte nananakot. Pero huwag mo lang sasabihin na hindi tama yung ginagawa niya, na ang extrajudicial killing hindi dapat ginagawa dito sa ating sosyedad. Yun lang naman Pero sabihin mo na hindi natin naipakita lahat Pero sabi masyado daw pinili ang mga anggulo ng mga litrato. Ang pinag-uusapan doon, pinili man o hindi, totoo ba yun?
Dinoktor ba yun? Ha? Yung mga litratong yun? Ano? In-AI ba yun? Yun ang pinag-uusapan dito. Hindi eh. Ang hindi nila maipakita, itong mga ito ay hindi totoo. Kasi alam mo, ang problema sa depensa, particularly, ang tingin ko kay Kaufman, he simply is unable to find anything in the truth that can be useful to his client. Kaya wala siyang makita eh. Kaya ang sinasabi niya, hindi totoo yan. Kasi wala siyang makita sa katotohanan na magagamit niya para i-defensa yung kanyang kliyente. So ang gagawin na lang niya, sabihin niya, hindi mga totoo yan. Pinalaki lang yan o finabricate lang yan. Paano mo maipapalaki ang ang tens of thousands na namatay? Ha? Paano mo papalaki pa yon? Hindi kailangan palakihin eh. Yung nakalatag sa kalsada ng mga nakatsinelas, na duguan, na sa impoverished communities, ano pang kailangan doktor ang gawin mo yun para ipakita na ito napakasamang krimen? Hindi kailangan eh. This is something that cannot be overdone. No? Sobra na eh.